Miraya. Halos hindi niya marinig ang sariling boses. Ang banggitin ang pangalan nito ay tila ba sumasalimbuyan sa buo niyang pagkatao. Sa lahat ng tao, si Miraya pa talaga ang nakahuli sa kanila ni Olga. He was the most of unbecoming act of cheating, and Miraya caught him red-handed. Inutusan niya ang sariling magsalita, magpaliwanag, ngunit walang salitang sumunod pa sa sinabi niya. Miraya was devoid of emotion. Nakatitig lang sa kanya at binabaybay ang mga mata, ang kabuuan niya, hanggang pumirme ang paningin nito sa ibaba niya. On his crotch, to be more specific. Mariin siyang napamura sa kanyang sarili. Hindi pa niya naisarado ng maayos ang slacks. Patunay lang sa ginawa niyang kababalaghan. Nananatili pa ring matigas ang pagkalalaki niya. Gumalaw naman ang panga ni Miraya. Apart from that, wala nang ibang mababakas na emosyon sa mukha nito. At basta lang tumitig muli sa mukha niya. Lumagpas ang mga titig nito sa balikat niya. Direkta na ngayong nakatingin si Miraya. Sa natitigilan pa rin si Olga. This was the most awkward moment he had ever into. Ang puso niya ay lumalagabog at tila binabanat ang buhok niya sa anit. Hinihintay niya na magsalita ito. Pero nanatiling tahimik lang si Miraya. Tila ba wala itong pakialam sa nangyari? Tila ba walang nangyari sa nakikita nito? He was not cheating. Mariin siyang napamura sa sarili. Pilit niyang isinasaksak sa utak. Sa kabila ng hindi naman dapat na sundot ng konsensya niya. Pareho lang naman silang walang nararamdaman sa isa't isa. At naiintindihan siya ni Miraya. Sa isang iglap, ay umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng phone ni Olga sa buong silid. Nanunuot iyon sa kanyang tainga. Pero wala roon ang buo niyang atensyon. Si Miraya man ay napahinto sa paghakbang. Okay, papunta na ako dyan. Ang narinig niyang sinabi ni Olga sa kung sino man. Tila binalot din ito ng takot. Naulinigan niya sa bahagyang garalgal ng boses at ninenervyos na kilos nito. Lumitaw ito sa kanyang tagiliran. Sa likod ng mga mata niya ay nakikita niyang sinulapan siya ng babae bago nagpatuloy sa paghakbang papalabas. Mas dumagdag sa anxiety ang tagaktak ng tako ng sapatos nito. Halos mawala ng husto ang tibok ng puso niya nang sa maikling sandali ay nagkatitigan ang dalawa. Hindi maayos ang damit mo. Wika naman ni Miraya na hindi malang tinitingnan nito si Olga. Kilala niya si Olga. Madali nitong nabawi ang kabiglaan. Mabilis na natabunan ang hiya nito. Humakbang na naman si Miraya papasok. If you don't mind, magbabanyo ako. Wika naman ng babae sa kanya. Nanatiling kalmado lamang si Miraya. Nagpatuloy ito sa paglalakad at pumasok sa isa sa mga cubicle. Naiwan siya nakatanga sa kinatatayuan at nakatingin lang sa pintong pinasukan nito. Sanay siya nakikisalamuha sa kahit na sino. Hindi pa nangyari sa kanya na nawalan siya ng sasabihin. Pero ngayon, hindi niya malaman ang gagawin at sasabihin. Tumatakbo sa utak niya ang lahat ng maaari niyang isipin habang nasa loob si Miraya. She was taking her time. Dinig niya ang ingay na dulot ng bawat pagkilos nito, pati na ang pag-angat at pagbaba ng takip ng toilet at ang pag-flush niyon. At muli ay narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Panandali ang natigilan naman si Miraya. Nang makitang naroon pa rin siya, muli nilampasan siya nito at nagtungo sa hanay ng mga sink. Mas malayo sa kanya. Pumaibabaw sa katahimikan ang pag-agos ng tubig sa binuksan nitong gripo.
May isang babaeng pumasok, ngunit hindi niya nilingon. Lahat ng atensyon niya ay nasa kay Miraya. Kampante naghuhugas lang ito ng mga kamay. Nagpahid ng tisyo. Pagkatapos ay inipit sa gilid ng tainga ang ilang hiblang takas ng hair strand mula sa maayos at net na pagkakapusod ng buhok nito. Sa maliliit na galaw nito, maagap niyang iniobserbahan na para siyang kagong nanunood ng isang palabas. Ang nakikita niya ay si Miraya at sa kabilang side naman ay ang mami niya. Miraya was absolutely breathtaking. Her transformation was apparelled. She was like ugly duckling, the thorn into a swan. The pale avocado gown suited her so perfectly with her complexion. Exposed ang balikat nito at may kalaliman ang labas ng cleavage at likuran nito. Hantad sa mga mata niya ang makikinis nitong balat. Parang nag-aanyaya yung dampian ng mga daliri at hagurin hanggang sa balikat nito. Makasalanan ang mga mata niya. Bulong niya sa kanyang sarili. Gaano man niya utusan ang sariling itigil ang ginagawa, talagang matigas ang ulo niya. Bumaba pa ang tingin niya. Higit ang itaas sa bahagi ng damit. Kaya mas lumitaw ang kurba ng katawan nito. Kurbang madalas na nakatago sa nakasanayang simple at maluluwang na mga kasuotan. Matapos dampian ni Miraya ng tisyo ang pisngi at gilid ng mga mata, tumuwid ito ng tayo. Nagtagpo ang mga mata nila mula sa salamin. Hindi siya makapaniwala sa nakikitang kagandahan ng mukha nito. Siya man ay nagtataka sa sarili kung bakit nanatili siya sa loob ng pambabaeng panlikuran. Ang babaeng pumasok kanina ay lumabas na rin, pero nanatili siya. Mariin siyang napamura sa kanyang sarili. Siguro dahil kay Miraya. Sa pagbabago nito, na-mesmerize siya rito. Bakit ba siya magpapaliwanag? Para na siyang gagong dinidebate ang sarili. Ang katahimikan at paglalakbay ng isip ay naputol nang tumunog ang phone sa bulsa niya. May pumasok na text message at panandali ang nabasag ang katahimikan. Kay Tito Lauro nang galing ang mensahe. Bumalik ka na rito. Kailangan ka rito. At nabasa niyang mensahe. Muntikang nawala sa utak niya ang okasyon. Conrad? Tumindi ang kaba niya nang marinig ang kalmanting boses naman ni Miraya. Napatingin naman siya rito. Pumilas ito ng tisyo sa lalagyan. Sa pagkamangha niya, ay inabot iyon ni Miraya sa kanya. May mantsa ng lipstick sa gilid ng labi mo. Saka lang niya napansin ang dishelf na buhok, ang gusot na kuwelyo, ang pulang marka sa bibig, ang wala sa ayos na suot. Ang sino man makakakita, magdududa galing siya sa pakikipaglandian. Nang hindi niya iyon inabot, inilapag niya iyon sa sink at walang pasintabing iniwan siya. Saka palang siya tila natauhan nang marinig ang mga yabag nito. Mabilis niyang nilinis at inayos ang sarili at sumunod siya kay Miraya. Hindi niya alintana na muntikan na niya nabangga ang nakasalubong sa pinto ng CR. Kung hindi lang talaga gwapo, baka nasa pa ko na. Wala siyang pakialam sa litanya ng babae. Binilisan pa niya lalo ang mga kilos. Sa haba ng mga biyas, ay naabutan niya si Miraya sa hallway, malapit sa venue ng pagtitipon. Wala itong pakialam na magkatabi na sila. Miraya, huminto ito. At ngayon, habang nakatingin ang mga mata nito sa kanya, ang laging nagtatagong mga mata ay nakatitig sa kanya. Ngayon ang salat sa emosyon. Sa pagiging kalmante ni Miraya, tila nahihirapan siyang basahin ito at titigan ang mga mata. Kakatuwang mas tumutubo ang kaba sa dibdib na ni minsan ay hindi niya naranasan. Ang mawala ng boses, lalong-lalo na
sa larangan ng negosyo. Ngayon, wala siyang mabuong salita mula rito. He shouldn't feel intimidated by her. There you are. Pareho silang napalingon sa inang si Liana. Tila nakahinga na maluwag naman ang mami niya nang makita silang magkasama. Tingnan niyo kayong dalawa. You look so perfect together. Sa isang iglap lang ay naitaas ng ina ang cellphone nito at kinuhanan sila ng litrato. Wow! Kinikilig itong pinasadahan ng tingin ang mga kuha nito. Ang tamis ng ngiti ng nanay niya. Wala itong kaalam-alam sa nangyayari. Lumapit pa ito kay Miraya at hinawakan sa braso nito. Ngumiti naman na maliit si Miraya pabalik sa nanay niya. You two are about to enter that door. Kinuha ng ina niya ang kamay nila at pinagdikit ang mga iyon. Alam na niya ang ibig sabihin nito. Kaya naman, sinakop ng malalaking kamay niya ang maliit na palad ni Miraya. Naramdaman niya ang panlalamig nito at ang panginginig. May pumitik sa kaloob-looban niya. Ito ang pinakaunang party na dadaluhan ni Miraya. Hindi ito sanay sa ganitong mga pagtitipon. Malamang ninenervyos ito, pero tinatapangan ang sarili na makihalubilo sa mga taong hindi nito kilala. Tila nagigilty siya. Dapat ay inilalayan niya ito, gaya ng ginagawa ng isang asawa. Pero, kahit malayo sila sa normal na mag-asawa, at hindi nila mahal ang isa't isa, narating nila ang mesang nakalaan para sa kanila, na pareho silang tahimik, at ang ina lang ang nagsasalita habang nakasunod sa kanila, ang mga mata ng naroroon. Who's that girl? Siya na ba si Mrs. Conrad Lagdameo Alvarez? May umawang sa harapan ngunit nanunuot sa tainga niya ang bulungan sa paligid. Sa mesang nakatalaga para sa kanila ay parehong nakatitig ang pamilya. Ang lapad ng ngiti ng Tito Lauro niya. Si Calix naman ay nag-thumbs up pa ng sign sa kanila. Si Kali naman on the other hand, tila ba nananaginip ito. Kagat labing hinila pa nito ang hem ng sleeve ng damit ng mami niya na nauna nang lumapit sa mga ito. At sigurado siya nakukuha ito ng larawan. A few steps from their table, huminto si Miraya sa paghakbang at nilingon siya. Hindi mo naman kailangang galingan ang pag-arte mo. May nakikita siya sa mga mata nito. Kung luha man iyon, ay hindi niya alam. Bakit naman ito iiyak kung pareho naman silang walang nararamdaman sa isa't isa? At nakikita niya na tila hindi naman ito apektado sa nakita. Huwag kang mag-alala. Ititikom ko ang bibig ko. Walang malalaman ang pamilya mo sa nakita ko. Dapat ganun naman, hindi ba? Walang pakialaman. Asawa mo lang naman ako sa papel. Labas ako sa anumang ginagawa mo. Labas ako sa kasal na ito. Mas sumigpit ang hawak nito sa kanya. As of now, magiging kakampi mo ako. Sasakyan ko ang palabas mo. Tiningnan nito ang pamilya niya sa mesa. Gagawin ko para sa kanila. Tanging sa kanila. Hindi ko maaatim na biguin sila sa gabing ito. Mahal ko sila. Tila sinuntok ang dibdib niya sa sinabi nito. Nagpilit ito ng umiti. It was sad one. Sana lang. Sa susunod, I believe na may susunod pa, Conrad. Sana ay maging discreet ka. Higit kanino man, ang pamilya mo ang unang-unang mapapahiya at masasaktan. Di bali nang ako. Sanay naman ako sa ganito. Sa mga mata ng lahat na naroroon, walang questions na ginagampanan nila ni Miraya ang papel ng totoong mag-asawa. Like dating husband to his lovely wife.
Ipinaghila pa niya si Miraya ng upuan at nagpasalamat naman ito sa kanya. Kasabay ng pagdantay ng palad sa braso niya. It was just a brief contact at sigurado siya na nakakaramdam siya ng kakaiba. Kaagad ding binawi ni Miraya ang kamay. Yet, hindi nawala ang init nito mula sa balat niya. Mariin naman siyang napamura sa kanyang isipan. Pinasaya niyo ako. Ang ina niya na tuluyang nakaupo na silang magkatabi ni Miraya. Halos pabulong ang pagkakawika nito. Iniiwas ang makaagaw ng atensyon sa kasalukuyan na tumatakbong programa, kaya nga lang hindi nito kayang i-contain ang kilig. Nangingisla pa ang tuwa sa mga mata nitong nagnanakaw sa kanila ng sulyap. You just have no idea what's happening, Mom. Nanatiling nakangiti naman si Miraya habang magkadikit naman ang mga siko nila na tila ba nag-uusap. Ano man ang maaaring pag-uusapan matapos ng naganap. Masyado na nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa sa paglipas ng mga sandali. Sanay na siyang iignora ang presensya nito. Pero bakit ngayon tila naririndi siya sa ganito sila? Siguro dahil alam niyang nakagawa siya ng kasalanan rito. Nang lingunin niya ang Tito Lauro niya, ay bahagya siya napakislot nang matuklasang nakatitig ito sa kanya. May sinasaad ang mga titig nito, pero kilala niya ang tiyuhin. Magbibigay lang ito ng opinyon kung hinihiling. Iniangat naman ng Tito Lauro niya ang champagne glass at umaktong nakipag-toast sa kanya. Tinanguan niya lang. Ilang sandali pa ang lumipas na naging tahimik sa kanila. Sa kabila ng ingay na musika sa paligid at sa presentation na nakikita sa harapan, ang utak niya ay naglalakbay sa babaeng katabi lang. Ipiniling niya ang ulo at pasimpleng pinag-aralan ang anyo nito. Nanatiling kalmado lang si Miraya. Tahimik lang itong nakatuon sa harapan. Pumapalakpak kung kinakailangan at ngumingiti kapag nililingon nila sina Kali at ang Mabiliana. Gaya ng sinasabi nito kanina, kaya nitong gampanan ang papel ng isang asawa with flying colors. Miraya even uploaded after he delivered a powerful message of encouragement. Sa ginawa niyang speech, nagawa pa niyang isingit sa mga taong binabati si Miraya. Special thanks to my dear wife, Miraya. Halos mabikig ang lalamunan niya nang sinabi iyon. Natila ba siya isang gago na nagsisinungaling kay Miraya? On the other hand, nagpatuloy lang at tumango lang ito sa sinabi niya. Ngumiti ng formal sa kanya ang mga tao nang matuon ang spotlight dito. Kita ang bulungan ng mga tao sa paligid. May namangha, may tumango-tango. On the other half, he didn't care about their opinion. Ang gusto lang niya, matapos na ang pagsasalita niya sa gitna at nang makabalik na sa mesa, pero may bumabati pa. Congrats, Mr. CEO. As usual, great words. People for sure are encouraged to perform even better. Panay naman ang pakikipagkamay sa kanya ng mga executive na nararaanan niya pabalik sa mesa. Bahagya siya natigilan nang makitang nakaabang si Olga sa kanya. Natural, ito ang event planner. Dagdugtong ang mga titig nila. Professional nitong ikinuha ang kamay niya para kamayan. Wala na ang tensyon na namayani rito kanina. Nanatiling nakangiti ito sa kanya at hinawakan na mahigpit ang kamay niya. Nasisilip niya ang kakaibang tapang sa likod ng ngiti nito. At tila ba naalarma siya. Naalarma dahil isang maling kilos lang
ay mauuwi sa hindi maganda ang lahat. Ginawa na ni Miraya ang part nila sa deal nito. Dapat ganoon din ang gawin niya. Kaya nga lang hindi niya hawak ang utak ni Olga. At hindi niya naman maaaring sawayin ito nang tumingkayad at bumulong. Hindi ko pinagsisihan ang ginawa nating Conrad. Bumubulong si Olga na napalingon siya sa kinaroroonan naman ni Miraya. Pero hindi naman nakatingin si Miraya. Sa mga lights na nakahanay sa itaas, ito nakatitig. Siguro mas mainam pa iyong titigan kaysa sa kanya. Nang ibalik niya ang paningin kay Olga, nakangiti itong lumingon sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Lalong-lalo na, nakatitig ito kay Miraya. Kaya ko makipagkompetensya sa kanya. Alam ng Diyos na kaya-kaya ko makipagkompetensya. Tila isang babala ang sinabi nito. At nararamdaman niya sa boses nito na nasasaktan nito. Tila bumalik at nakikita niya sa ngayon ang dating kababata na lagi niyang kasama. At the corner of her eyes, nakikita niya ang mga luha na gustong lumabas. Maagap nga lang nitong napigil. You go back to your little wife now. Umayos ito ng tayo at ilang segundo siyang tinitigil lang. Ang ngiti nito, saka umalis. Naglalakad siyang pabalik sa mesa na napupuno ang isip sa mga bagay-bagay. Just last month, the world was spinning in his palm. Ngayon, tila nasa gitna siya na nagmubunggo ang mga pader. She was just congratulating me. Mariin siyang napamura sa pagpapaliwanag niya nang makalapit agad siya kay Miraya. Pero parang baliwala naman kay Miraya ang lahat. Matipid ng ngiti lang ang naging sagot nito. At itinuon muli ang atensyon. The woman in his family instantly developed bond with her. Maging sina Kalex at ang tito Lauro niya, may ibinulong si Kali na nakapagpangiti sa babae. However, that genuine smile immediately faded nang magtagpo ang paningin nilang dalawa. Mabilis nitong binawi ang paningin, pero nanatili siyang nakatitig dito. Ang champagne glass sa harapan niya, ang kanyang napagbalingan. Wala nang laman ang kupita niya. Nabubwisit niyang inilapag sa mesa ang float at sininyasan ang waiter na bigyan siya ng isa pa. Paubos na ang laman ng glass nang mahagip ng mga mata niya si Olga na nakatitig sa kanya. At sigurado siya na ang bilis ng tibok ng puso niya, lalo na nang malingunan si Miraya na kay Olga din pala nakatitig. Kung ano man ang emosyon sa mga mata nito, hindi niya mabasa kahit nang tumitig ito sa kanya. Walang anumang sinabi o ginawa si Miraya, pero bakit kailangan ganito ang responde ng sistema niya? Wala sa sariling niluwagan niya ang bawti niya at sumandal sa upuan. Naiinitan ang pakiramdam niya. Ang alkohol na ininom niya ay hindi man lamang ito nakatulong. At mas dumagdag pa sa walang tamang pakiramdam niya na naaamoy niya ang masarap sa ilong na pabango ni Miraya. Conrad, nakakadalawa ka na. Tila pagpapaalala naman sa kanya ng tito Lauro niya. Napahinto ito sa kung anuman ang pinagbubulungan nito at ni Kalex. Dad, sanay na si Kuya. Hayaan mo siya, and besides, nandiyan naman si Ate Miraya. Ngumingising sa adang pinsan, pero tila walang pakialam si Miraya. Lumigid ang mga sandali. Patapos ng speech ng ina, nang may maisipan itong isingit. Ladies and gentlemen,
Let me have this opportunity to introduce a new member of the family. My beautiful and ever so kind daughter-in-law, Miraya Ocampo Alvarez. Binalot na masigabong palakpakan ang buong venue. Come on, son. Bring your wife here. It's a corporate party at wala sa sequence ng programa, pero nagawang isingit ng mami niya. Napalingo naman siya kay Olga. She was known for perfection and details. Walang anuman ekspresyon ang mababakas sa mukha nito. Hindi naman siguro siya magwawala kung pagbibigyan natin si Ma'am Liana. For entertainment lang naman. Patag lang ang naging boses ni Miraya. Pero iba ang epekto ng bawat binibitawang salita nito. Unang naglahad ng kamay si Miraya. Sinyalis na hindi dapat paghintayin nang matagal ang kanyang ina. Tila sa totoong nagmamahalang mag-asawa. Hinawakan niya ang kamay nito at naglakad sila papalapit sa kanyang mama. Ramdam niya pa rin na nanginginig na ang kamay nito sa tensyon. Isang bagay na nalaman niya sa loob na maikling panahong pagsasama nila. Ayaw nito na tinititigan. She defies attention. Ngayon matapang nitong hinaharap ang mga tao. I'd like to make a toast for my son, Conrad, and his lovely wife, Miraya. It felt like everyone celebrated with them. Napaniwala nila ang mga tao. At sa lahat, pamilya niya ang naguyo nilang nagkakamubutihan na silang dalawa. Naririnig niya ang pagpipingkian ng mga baso. Nagmula iyon sa pinsan niyang si Calex. Binabagyo man ang dibdib sa halo-halong pakiramdam, pero nagawa niya pa rin pagtuunan ng pansin ang mga kalalakihan na nakatitig sa kanila. Mali. Kay Miraya lang nakapako ang mga tingin ng mga ito. And suddenly, nakaramdam siya. Naprotektahan ito. Tila ba gusto niya itong itago sa mga matang iyon. Come on, Conrad. Umalingaw-ngaw naman ang pito ng Tito Lauro niya. Inuudyukan lalo na umasta sila ayon sa hiling ng mga ito. Pati ibang kalalakihan ay nakisali na rin. Kiss! Ang susog ng iilan. Mapapasubo sila. Pero gaya ng sinabi nito kanina, this is just for entertainment. Hinarap niya ito. Tuwid din itong nakatitig sa kanya. Kampanting hinihintay ang susunod niyang galaw. Siya pa itong tila nilulukob ng kaba. Bullshit! Nagsimula siyang kumilos. Hinawakan niya si Miraya sa baywang. Ang maliit na baywang nito na napakalambot at tila napakadelikadong hawakan. Ang sarap lang hagurin ng korban nito. Mas ibinao niya ang palad sa malapad at maliit nitong katawan. Naramdaman niya ang tila tensyon sa katawan nito na matagumpay na naitago sa mukha nito. Kiss! Lumapat ang kanang palad niya sa pisngi ni Miraya. Naalala niya ang unang mahalikan niya ito. Ay ganun din ang nararamdaman niya ngayon. Dahan-dahan ay lumapat ang mukha niya sa nakatingala nitong mukha. Nararamdaman niya ang init ng hininga nito na tumatabing sa pisngi niya. It was minty. It was fresh and alluring. Para siyang nahahalina sa nagawa niyang pumikit, pero pilit na pinaglalabanan. Naiinganyo siyang titigan ang mukha nitong nasisinaga ng refleksyon mula sa nakasabit ng mga crystal balls. Yes, inaamin niyang may sariling ganda si Miraya. Nakikita ang pagiging inosente sa mukha nito. Inosente na lalong nagbibigay ng kagandahan at mysterious sa pagkatao nito. Na para bang aklat ito na nag-aanyayang buklatin at marami siyang matutuklasan. Ngunit para sa kanya, ayaw na niyang umabot pa roon. Malapit na ang mukha nila sa isa't isa.
Kunting-kunti na lang at mahahalikan na niya ito. Nang lalapat na ang labi niya sa labi nito, ay umiwas ng tingin si Miraya. Naglanding ang disappointment niya mga labi sa pisngi nito. Natuklasan niyang sa direksyon ni Olga nakatingin si Miraya. Mahal ka ng babaeng yun. Mahinang sabi nito. Ramdam niya ang pagkibot ng mga lambot nito mga labi sa gilid ng kanyang mukha. Nakatagilid ito, kaya hindi niya mabasa ang pumapaloob na damdamin sa mga mata nito. Mahal mo siya, pero ako ang katabi mo. Tila napapagod ang boses nito. Sobrang hina lang ng pagkakasambit nito. Bumaling ito sa kanya. Nagbungguan na halos ang mga mukha nila. Bakit hindi mo siya ipaglaban? May nakatagong hamon sa sinabi nito. May choice ka naman, Conrad. Pero mas pinili mong maging duwag. Mas pinili natin. Sa malayo sa mga hindi naririnig ang sinasabi ni Miraya, nagmumukha silang nagmamahalan na magkapareha na nagbubulungan sa bibig ng matatamis na salita. Sa tabi ka niya dapat. Ako naman, sa tabi ng ibang taong magmamahal at tatanggap sa akin ng buo. At hindi ikaw yon. Nahihirapan siyang makahuma. Lahat ng sinabi ni Miraya ay totoo. Bawat kataga, may tama sa puso niya. He and Miraya was trapped. Na kahit alam nila pareho na balang araw, ay sila ang magkakatuluyan. Ngunit, ang hirap pa rin palang panindigan. Nasa sayo ang desisyon. Sa akin ay wala namang mawawala. Tila binibigyan siya nito ng option. Ang kailangan lang naman niyang gawin, i-grab ang pagkakataong ito para sa panghabong buhay niyang kaligayahan. Bahagya itong lumayo sa kanya. Tapos na ang palabas. Bumalik sila sa inuupuan na magkahawak pa rin ng kamay. The rest of the night, iniisip niya ang mga sinasabi nito. Pagkatapos ng palabas, hindi na siya nito tinapunan pa ng pansin. Kating-kati itong lumayo sa kanya na pinaunlakan ang imbitasyon sa kanya ni Kali na mag-sleep over ang mga ito sa mansyon. It's girls' night out, kuya. Halos ayaw ng bitawan ni Kali ang braso naman ni Miraya. Kahit magkakatabi na ang mga ito sa backseat. Huwag ka masyadong uminom, anak. Mag-isa ka lang sa kondo mo. Yes, ma'am. Kuya, nasaan ang pabaon na kiss ni ate? Tapos na, kanina sa banyo. Ang sinasabi nito, ang naabutan ni Miraya. You made out in public, ate? Pumayag ka? Hindi matapos-tapos ang kantsaw at kilig naman ni Kali. Kung alam lang nito. Oo't nasa loob nga sila ng bathroom ni Miraya. I wonder kung ano ang milagro ang naganap sa loob. May milagro nga siyang ginawa pero iba ang kasama niya. Gayunpaman, binuksan niya ang pintuan at ginawaran ng halik sa pisngi si Miraya. Walang reaksyon mula sa babae. Was he disappointed? Ewan. Sininyasan niya ang driver na umalis na pagkatapos. Hanggang sa makalayo ang mga ito. Nanatili siya sa kinatatayuan. Sa totoo lang, gusto na niyang umalis. Pakiramdam niya ay napagod ang buong katawan at utak niya sa nangyari ngayong gabi. Pero kailangan pa ang presensya niya. May mga panauhin pa sa loob. Pagpihit niya para bumalik sa venue, ay sinalubong siya ng seryosong mukha naman ni Olga. Can we talk? Pwedeng sa ibang pagkakataon na lang. No. Importante ito, Conrad. Nasa boses nito na gustong-gusto nitong makausap siya.
Conrad, naririto ka lang pala. Bago pa man may makapagsalita sa kanilang dalawa ni Olga, lumitaw na mula sa kung saan ang Tito Lauro niya. Was it a blessing in disguise? Nakakalito ang reaksyon ng puso niya. Pakiramdam niya kasi, anuman ang sabihin ni Olga, wala sa timing na pag-usapan pa sa ngayon. Olga, ikaw na nga ba yan? Napilitang nginitian naman ni Olga si Tito Lauro. Bineso niya ang tiyuhin. You were too sexy for that dress, and I'm too afraid na baka magkapulmol niya ka rito sa labas. It had a double meaning. Nakuha naman iyon ni Olga. Kusa ito nagpaalam sa kanila. Say hi to your mom, for me. I will, Tito. Simple lamang itong tumango at ngumiti. Hatid niya ito ng tanaw. Hindi mo pwedeng sagipin ang dalawang bangka habang ito'y nalulunod. Wika naman ng Tito Lauro niya. Nasa kawalan nakatitig. Ang mga kamay nito ay nakasuksok sa bulsa ng slacks. It's either you let go of the other, o ikaw ang malulunod sa huli. Isang makahulugang titig at tapik sa balikat ang iniwan nito. Bago naglakad papasok muli sa venue. Napatingala naman siya sa madilim na langit. At naihilamos niya ang dalawang palad sa mukha pagkatapos. Pag-uwi diretso niyang tinungo ang silid. Habang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame. Dalawang mukha ang nagpapalit-palit sa imahinasyon niya. Miraya at si Olga. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang sinasabi kanina ng kanyang Tito Lauro. Makailang ulit na umukilkil sa utak niya ang sinabi nito. Tinimbang niya ang mga bagay-bagay. Bago umumaga, nakapagdesisyon na siya. Marasi ang bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Inabot niya ang telepono at may tinipang numero. Habang hinihintay na sasagot ang nasa kabilang linya, ay minabutan niya munang tumayo sa gilid ng glass wall. Ilang saglit lang ay bubuka na ang liwanag. Magbabago na ang kulay ng kalangitan. Ito ang simbolo ng kanyang desisyon. Maring napamura naman sa kabilang linya. Conrad, alam mo namang nasa Oslo ako at kasisimula ng conference namin. Pero tumawag ka para abalahin ako. Nakakahiya ka, bro. Mahabang litanya naman ni Jason. Nasa the Netherlands ito para sa isang international conference. May ilang minuto ka para sabihin sa akin ang pakay mo. Pinuno niya muna ng hangin ang dibdib at ibinuga iyon sa kawalan. May ipagagawa ako sa iyo.